spectrum of colors. Sometimes they're all blue. Oh, but you're a wonder to witness. If you'll pause and see, let's breathe in together, right here, you and me. Hold on tight, it'll be alright. Come on and rise up, rise up. You're looking great, keep heading that way. Keep your chin up, chin up. When it all feels strange, don't know what to say. Turn up your little light in the world. Oh, we're almost there. Can you feel it in the air? You're a fighter, fighter. We'll walk it out together. We'll be stride for stride, till we're dancing like fireflies, until we're one in the sunlight. Take my hand, you don't wanna miss. There's so much life out here to live. Come on, it's over the horizon, yeah. Hold on tight, it'll be alright. Come on and rise up, rise up. You're looking great, keep heading that way. Keep your chin up, your chin up. Open your eyes, I promise you'll see a beautiful world for you and for me. It's all so amazing. Don't you believe? Yeah. Don't you believe? Hold on
of Empress Talks. And may kasama tayo ngayon for this episode na sobrang inspiring na former office staff. And she's called the Sansa of Elites Empire. Alamin natin yung story niya. It's because she's one of the inspirations ng Elites Empire. It's because she earned 200,000 in 20 days. So we want to know more about Sansa. Please welcome Iris Chris Calio, the Sansa of Elites Empire. Hi everyone, this is Iris Chris, the Sansa of Elites Empire, a former office staff for 3 years and right now a full-time entrepreneur here at Elites Empire. Ganda naman ng introduction mo. Parang nasa lang tayo, commercial, no? So Sansa, matanong ko, saan ka pala sa Pilipinas? Lumaki po ako, Empress, sa Mindanao, sa Sarangani Province, and originally ang papa ko po ay from Zambales talaga, pero doon po kami lumaki talaga sa Sarangani. Sarangani, parang kay Manny Pacquiao? Yes po, Empress. Taga dun siya. Hindi mo naman kapitbahay or ano? Hindi po, Empress, kasi sila Manny Pacquiao ay from the city. Kami po ay probinsyang-probinsya po talaga. Yes, Empress. Doon po ako lumaki and I grew up with my grandparents kasi yung mama ko po ay OFW and yung papa ko po ay businessman. And yun po, lumaki po kami na hindi kasama sila talaga. And yun po, sobrang amazing kasi I am so grateful to be here. Empress, thank you so much. Kasi sobrang natuto po talaga ako sa buhay because of Elites Empire. You're from Mindanao. It means that you have your own dialect there. Anong dialect niyo doon? Lumaki po ako, Empress, na Tagalog po Tagalog talaga. Pero po, marunong po ako mag-Bisaya, mag-Ilonggo, and nakakaintindi po ako ng Muslim, ng mga native dialects po sa Mindanao, Empress. Sige nga, I wanna know about the native dialect sa Mindanao. Batiin mo naman yung viewers natin ngayon. Actually po, Empress, Bisaya talaga. Sige, Bisaya na lang. Maayong gabi sa tanan viewers, dira sa Jansan, and sa mga taga-Maitom, Sarangani Province. Yon. So sinabi mo na lumaki ka sa probinsya, na probinsyang-probinsya talaga. Talagang dinoble mo. Anong ibig sabihin ng probinsyang-probinsya sa'yo? Laki po ako, Empress, na wala po kaming kuryente dati. And opo, tapos yung lolo ko po ay meron siyang sariling generator. Actually po, Empress, kami po yung may sariling generator and namulat po ako na may Betamax sa amin. Para po kaming, meron po kaming mini sinihan sa probinsya po, Empress. Kasi yung lolo ko po ay kapitan sa aming barangay, tapos kami lang po yung may kuryente. Actually, bumibili po kami ng gas and ng VHS, yung ganyan po, Empress, yung item na malaki. Para po meron kaming pa-showing every night and nagbabayad po yung mga nanonood ng 3 pesos. Ako po yung isa sa nag-aabang sa gate every night na sabi ko po na, bawal pumasok kapag hindi ka nakabayad. And meron po akong tawag nito, pa-charge sa mga nagbebenta sa loob. Para po kaming may mini sinihan, Empress. Lumaki po akong ganon and sobrang amazing kasi akala ko normal siya na buhay sa probinsya, pero hindi po pala. As in, nagulat ako yung mga kaklase ko kasi transferi po ako dun sa amin, sa probinsya. Nagulat po yung mga kaklase ko na, ay, meron kayong TV sa bahay niyo, may kuryente kayo. Ganun po, Empress. Sobrang, naano ako na, ay, oo nga, feeling ko, ang yaman-yaman na. Kayo na yung well-off doon kasi Yes meron na po, kayong Empress. sariling TV. At hindi lang TV, cinema. Kumbaga. Yes po, Empress. Betamax. Ano yung mga nyo doon? Yung mga pinapalabas, mga si Mga Pedrong pusong ganito. Mga ganon. Mga po, Empress, mga FPJ, yung literally na si Fernando Po Jr. pa dati, Empress. Tapos yung mga sila Pilita Corrales. Ano mga Ganyan po, palabas yun? May Empress. naalala ka pa ba? Hindi ko na po matandaan yung Ang title, Empress. bulaklak na mga ganon. Sobrang mga ganun tagal. yun? Yes po, Empress. Kaya sobrang eager po talaga ako na umangat sa buhay kasi imagine lumaki po akong ganun and akala ko normal siya pero hindi pala. Kaya sobrang eager po ako na umangat kasi gusto ko po na yung mga experience din ng mga tao na nandun sa amin na ganun. Meron pa pala, there's more in life na than being sa bukid kasi marunong din po ako magtanim ng mais and ng palay pero we deserve more and yun nga po, Empress, I am so grateful to be here kasi yun na nagkaroon ako ng opportunity and thank you so much, Empress. Thank you din for that. Sabi mo nga yung mama mo is an OFW. Ilang taon ka nung umalis siya and saan siyang bansa? Si mama po ay sa Middle East, Empress, and 6 years old pa lang po ako, umalis na siya and bumalik po siya, graduate na ako ng college. So lumaki po talaga ako sa lola. So 6 years old, umalis, and then pag-graduate, doon na. Ng college, yes po, Empress. Okay. Yun po talaga, ginoal ko po talaga na mag-aral ng mabuti kasi nga,
para magkaroon din ng work, para mapauwi ko na siya for good. And yun nga po, Empress, tapos yung papa ko po, sobrang workaholic. Never po kaming nagkasama talaga sa enrollment, sa graduation. As in, puro lola po ako. Kaya yung disiplina ko po talaga is from my grandparents. And ayun, sobrang grateful ko po, Empress, kasi nga, lumaki pa akong disiplinado din. Feeling ko nga sumobra, Miss Minchin. Batas militar. Kasi iba po talaga ang disiplina kapag grandparents po yun nagpalaki. And growing up, anong feeling nun? Kasi you're just 6 years old. And then growing up, anong feeling na yung mama mo malayo? Nalaman mo ba? Nagpaalam ba sa'yo? Or meron ka bang memory nun? Yes po, Empress. Nung the moment na umalis siya, iyak po ako ng iyak nun kasi gusto kong sumama. Hindi ko naiintindihan bakit gusto niya mag-abroad. Meron naman kaming farm, pwede namang kumita. Tapos sinabi niya kasi na may sakit yung lolo ko, kailangan ng mas malaking pera and everything. Bali, naging breadwinner po siya ng buong family. And yun po, Empress, sobrang hindi ko po naiintindihan bakit kailangan niyang, bakit kailangan niyang lumayo, bakit kami yung mag-a-adjust. Kasi po, Empress, growing up, iba-iba po talaga yung kinalakihan ko. Lumaki po ako sa side ng papa ko, lumaki po ako sa side ng mama ko. Mga lolo't lola po talaga yung nagpalaki sa akin. And sobrang nagsiselos ako dati kapag merong meeting sa school kasi wala pong nakaka-attend sa akin na parents. Pero sobrang grateful ko din naman kasi meron akong lola na very present sa lahat ng events po sa buhay ko. And ayun, na-amaze lang din ako, Empress, kasi nga, ginawa niya yun for us. Bali, naintindihan ko po siya at young age kasi nga, pinaintindi niya din po sa amin. Yun nga lang po, Empress, ang naging resulta po naghiwalay po yung parents ko. Bali, naging broken family po kami and kaya ako mas naging strong in life kasi hindi pwede na yun yung maipapasa sa mga next na generation po. And how did you take it nung naghiwalay sila? Sobra po akong nasaktan nun, Empress, pero mas inintindi ko yung situation kasi nga, kapag ipinilit kasi hindi na po healthy balik kami po yung mas naging affected yung mga kapatid ko and it made me strong, kaya po siguro sobrang naging eager ako na mag-level up sa buhay kasi yun na nga, Empress, hanggang kailan na gano'n na lang yung life namin. Gusto ko din na mag-improve din talaga. Ilan kayo magkakapatid? 4 po, Empress. Ako po yung pangatlo. Pangatlo. Opo, bali lahat po ng kapatid ko, Empress, meron na pong mga anak. Ako na lang po yung wala. Ikaw na lang yung single. Yes. Talagang inuna mo na yung career, Yes po, kumbaga. Empress. Kasi goal ko po talaga, never po kami nagkaroon ng family picture, Empress. Lately lang, as in. Tapos, nakita ko sa life ng mga kapatid ko na hindi ganun kadali kapag may anak na hindi pa stable. Financially, emotionally, lahat, Empress, sobrang nag-learn ako sa mga experiences nila and yun po yung naging drive ko in life na to be more para sa mga future din, sa future ng anak ko and ng family ko. Ay! Tama. Sabi nga nila, if you are that wise person, hindi mo kailangan daanin lahat ng problema sa mundo para matuto ka. Pero you can learn by just observing sa ibang tao and learn from their mistakes, 'di ba? Mas okay naman 'yon kaysa ikaw yung makakapag-experience nung challenge na 'yon for you to get that wisdom. And growing up, sabi mo nga yung mama mo, inintindi mo. Bakit mo natanggap at naintindihan nung time na 'yon? Kasi usually bata pa naman Yung iba nagta-tantrums, 'di ba? Na ay, nanay ko ganito, 'di ba? Lalo na halimbawa yung first mo na time na pumasok ka ng high school, di ba? May mga ganon na yung iba nagtatampo, buti ikaw hindi. Mas pinili ko pong intindihin, Empress, yung side ni mama kasi if hindi ko iintindihan, sino yung mag-iintindi sa kanya? Kasi po parang mas inisip ko na mas mapagaan sa kanya yung ginagawa niya kapag clear sa amin na mga anak niya. Yung ginagawa niya. And ayun, Empress, sobrang na-amaze din ako sa sobrang strong ng mama ko kasi po yun na nga, ginagawa niya yun for the family is yun din naman yung goal ko, Empress, na makatulong din talaga, not just for the family, pero sa lahat po ng nakapaligid sa amin. Do you think as someone na anak ng OFW, gusto mo rin maging OFW? Actually, Empress, sinubukan ko maging OFW kasi nga after graduation, hindi po related sa course ko yung naging work ko. Tapos po, nag-apply ako sa Jensen, magkano lang naman yung salary, Empress. Tapos during that time, nag-lockdown from Manila, umuwi akong Jensen to apply, tapos kinabukasan nag-lockdown. Tapos, Empress, pinaghahanap yung mga galing ibang lugar. So, isa ko doon para maging
i-quarantine. Tapos, yun, Empress, sobrang nagulat ako sa mga nangyari kasi hindi ako pwedeng lumabas ng bahay. Sobrang stress ko nun kasi, hala, paano na? Sabi ko nga, sanay kasi ako na nagbibigay, Empress, tas 4 months akong tambay. Hindi ako nakakapagbigay, tas yung bahay namin, binabaha, and sobrang, alam mo yung Empress feeling, sobrang lugmok ko in life. Tapos dun kita nakita, Empress, as in, nakita ko yung post mo na isang quote sa IG na your situation is just temporary, ganyan. Parang ganun yung thought, Empress. Tapos sabi ko, I'm so amazed kasi oo nga, kailangan ko tong pagdaanan for me to learn kasi sobrang, parang ako yung tao na nakukuha ko lahat sa buhay, Empress. Tapos yung time na yun, hindi siya binigay sa akin. So ibig sabihin, redirection siya ni Lord, ni Higher Creator, na tinignan ko ng mas maganda. And yun nga, Empress, nakita, araw-araw kitang ini-stalk sa mga social media platforms mo. Meron pang close group nun, Empress, nakapasok ako doon. Tapos, kaka-watch ko ng mga videos mo, Empress. Hindi ko napansin na nakukwento na kita sa pamilya ko. Yes, Empress. Tapos, na-vision ko na yung mga next na mangyayari sa akin. As in, nai-imagine ko na, bali, ang nangyari nun, Empress, napanood ko na yung video, alam ko na business yung ginagawa. Nakukwento ko na sa parents ko, wala po talaga silang mabibigay. Sabi ko, sige, balik na lang ako ng Manila. But this time, alam ko na hindi na ako magtatagal sa Manila. Mag-iipon na lang ako ng pangpuhunan din talaga, Empress. And doon po nag-start na nagkaroon ako ng hope in life na, oo nga, there's more pa talaga. Palakasan lang talaga ng loob to try new things. Kasi bago po talaga siya sa akin, Empress. And doon ako na-amaze na, grabe yung heart mo, Empress, to help a lot of people. Hindi man tayo magkakilala, pero yung heart mo to help. Sobrang na-feel ko yun, Empress. Kaya thank you so much. Thank you for that. Thank you, Sansa. And that time, I know that you're experiencing a lot of things and you've had a lot of, siguro, questions sa buhay, troubles. And yun nga, na-lockdown ka. It was a moment of realization. Buti ikaw, nakita mo yung light. Kasi yung iba, nung na-lockdown, parang hindi na nila kinaya. No, na parang hanggang yung iba, yun na, napunta na sa ibang daigdig, kung baga. Pero ikaw, kinaya mo siya. And nakita mo pa rin yung maganda. And buti na lang, no? Nakita mo yung page na, paano mo nakita yon yung page natin? Actually, Empress, sa personal niyo po ako nag-message. Kinulit kita, Empress, kasi madaling araw yun, baha sa amin that time. Tapos, sobrang naghanap na ako ng mga online job kasi yun lang yung time na naging close ako sa mama ko kasi nga all this time na OFW siya. Tapos parang chance ko na to be with her that time. So gusto ko ng online job para sa bahay na lang ako and hindi na ako aalis kasi yung feeling na ako yung mag-iiwan. Alam ko kasi yung feeling na iniiwan, Empress. Tapos, yun, nakita kita, Empress, ng 3 a.m. Nag-chat ako, hindi ka nag-reply. Kinulit kita ulit the morning. Tapos yun, Empress, nag-reply ka na. Sabi ko, amazing, sobrang amazing ng person na ito. Kasi nakita ko, Empress, na ang laki na, ang layo mo na talaga. Tapos, to think na halos magkaedad lang tayo. Parang, ano bang ginagawa ko sa buhay ko? Yun, Empress. Tapos, in-accommodate mo talaga ako, Empress. Thank you so much. Kahit na wala pa naman akong pera that time, sobrang binigyan mo ako ng hope in life. And nakita ko talaga na there's more pa pala than being that child na akala ko mag-abroad na lang din ako. Kasi, Empress, that time, nag-apply din ako mag-Canada. Hindi po yun alam ng parents ko, Empress. Ngayon ko lang po ito sinabi. Gusto ko mag-Canada para mapalayo ba? Hindi ko makita kasi yung parents ko po may kanya-kanya ng family right now. Tapos ako na lang po yung walang anak. So parang ako pa yung longing for that love ng parents kasi sila may mga anak naman na sila may partners. Ako po yung parang naiwan sa bahay na napagitnaan, kumbaga, to the point na pinagbabawalan ako ng papa ko pumunta sa mama ko. Pinipilit ko talaga, matigas yung ulo ko, Empress. Tapos, Empress, sabi ko, mag-abroad na lang ako. This is not for me, pero for us din, na para matulungan ko sila. Tapos yun, Empress, umabot sa point na may tumatawag na sa akin na taga-Canada. Siguro employer, hindi ako sure, pero nanghingi na siya ng pera. Empress, hindi ko na tinuloy. And yun pala yung
pinapapunta pala ako dito sa Elites Empire. Buti Yun, naman. Empress, sobrang grateful ko talaga na nakita kita online kasi grabe, nag-iba yung mindset ko lahat, my whole. Dating hindi man ako ganito na masalita, pero naging confident talaga ako, Empress. Even my family noticed it na, hala, hindi ka naman ganyan dati. Sobrang daldal mo na ngayon. Tapos, Empress, yung naipapasa ko sa mga next generation sa amin. Kasi yung family po namin sa side ni Mama, hindi po talaga ganun ka-educated. Yung sa side naman ng papa ko, Empress, is, bunso po kasi ako dun sa side namin. Parang ang layo ng gap, lahat sila professionals. So, ang goal ko po, Empress, is mahila itong sa side ni Mama na maging more din in life. And yun po, Empress, yung naipapasa ko right now. Sobrang grateful po ng lola ko kasi nga, naging good example daw ako. Sa lahat ng nangyari sa pamilya namin, ako po yung isang lumihis na at least may mahihila po talaga sa Ang galing. family namin, Empress. Amazing. And yun nga yung iniisip ng maraming tao that if hindi nakatapos, hindi educated, hanggang doon na lang. Pero what I love about what we're doing, kasi we are, nandito lahat eh. We are inexclusive. We accept everyone. No matter anong background mo, anong pinag-aralan mo. Kasi we believe that you get better. Your grades in school, that's your past. And what you'll do today will determine your bright future. And lahat ng tao may chance to be better. And thank you for being that example, no, sa inyong mga angkan. And nakakatuwa yung ganyang feeling, no, na ikaw naman yung nagbibigay ng inspirasyon, ikaw naman yung tinitignan nila na, ay, si Iris nga nagbago pa, di ba? Kaya, congrats for that. And I wanna talk about nung umuwi yung mama mo, ano yung mga, close ka ba sa kanya agad? Because you said it was, ilang years, ang tagal. Ilang dekada yon. From 6 years old, nakita mo na lang siya college ka. Anong feeling mo nun na that time nag-video call naman kayo palagi, di ba? Meron namang ganon, or nung time na umuwi siya, parang nagulat ka and then ni-learn mo lang siya i-love, ni-learn mo lang siya kilalanin, or paano yon? Nung umuwi po siya, Empress, kasi sanay po kami na magkakahiwalay, magkakapatid. Tapos nung umuwi po siya, bali, nagkasama po kami sa isang bahay lahat. For the first time na magkasama kami magkapatid. Although medyo magulo siya, pero masaya naman. Tapos, Empress, dun ko na-realize na hindi pala ako close sa kanya kasi nga, growing up, may feeling ko favorite niya yung ate ko. Kaya po siguro sobrang ginalingan ko in life kasi po yung ate ko maputi, maganda. Tapos hindi po ako napapansin kahit saan. Kaya po sobrang ginalingan ko po in life para mapansin din talaga. Magpagluta ka lang, madali lang. Gluta. Yes, Empress. Kaya po ako growing Tapos up ano, na. charot. Ganun pala yun. Pag Yes, maputi, Empress, kaya po, maganda. Yun yung mindset ng mga ano noon. Kaya po, naging achiever po talaga ako. Ginalingan ko po talaga para mapansin ng mga ano. Tapos yung adjustments naman, Empress, hindi ako naging close sa kanya agad kasi iba naman yung kinalakihan ko. Laki po ako sa grandma. And yun po, grabe yung adjustments. Pero nilove ko po talaga kasi alam ko yung sacrifices niya sa labas. Na growing up, hindi kami yung binabantayan yung baby. Tapos, pag-uwi niya, busy pa si Papa. So kami po yung nagpupuno ng love na nilolong niya for how many years. And yun po yung tiningnan ko na lang na pag-uwi niya, oo nga, napagod na si Mama sa abroad. It's time na for us na mag-give back din sa lahat ng sacrifices niya. Yun, Empress, kaya po sobrang ginalingan ko din talaga. Lalo na sa school. Tapos, Empress, actually, umabot ako ng 7 years in college na yung course ko naman is pang 4 years lang talaga. Bakit? Kasi po, yun yung na-instill sa mind ko na sinabi ng papa ko na mag-aral ka ng mabuti para magkaroon ka ng magandang trabaho. And yun na nga, nakagraduate nga ako, Empress. Pinilit kong gumraduate sa university. So, shout out sa mga taga Mindanao State University, sa Gensan. And yun po, Empress, ginalingan ko po talaga and gumraduate din po ko. Pero after graduation po, Empress, yung salary na in-expect ko, hindi ko po nakuha. Kaya, sobrang naghanap din talaga ako ng ibang opportunity kasi yun na nga, your grades doesn't define talaga the people. And yun, Empress, sobrang amazing kasi meron din talagang ibang opportunity pa than. Kasi pinalaki po talaga akong na magtrabaho kasi yun nga po. Pas feeling nila, pag nakagraduate, maganda yung magiging future. Pero hindi po ganun yung nangyari sa akin, Empress.
Kaya yun, Empress. Pag-graduate, magkano sinweldo mo nun? Nako, Empress, pagka-graduate ko po, magkano lang? 14K, Empress. Akala ko, sobrang laki na nun kasi sa Jensen po is, ang minimum wage is 300 pesos pa nung time ko. Tapos sa Jensen, nasa around 600, ay sa Manila around 600. So feeling ko sobrang laki na nun, Empress. Kaya po, lumipad ako agad kasi nga, may business yung pinsan ko doon, tapos yung business namin sa bahay lang, yung business niya sa bahay lang, tapos yung salary ko is 600. Feeling ko dumoble na siya. Tapos, it took me 3 years din, Empress, to realize na, hala, oo nga, 3 years na wala pa rin akong savings. Sabi ko, single naman ako. Pero nagsusupport po ako sa kapatid ko, Empress. May napag-aral po akong kapatid in college. Pero isang sem lang po yun kasi hindi po talaga kinaya. Tapos, Empress, yun, dun ko na-realize na hindi pala talaga enough na isa lang yung source of income. Tapos, sabi ko nga, grabe no, nag-aral ako ng 7 years, ito lang yung babalik sa akin. I deserve more. Kaya yun, Empress, naghanap din talaga ako ng opportunity online. Ang galing. And nakita mo pa yon yung opportunity na to nung baha. Yes, Empress. Nung baha, Yes, no? Empress. As in, nagkaroon ako ng hope that time. Kasi sabi ko, hala, kapag hindi ako gumawa ng bago, ganito at ganito rin yung mangyayari sa akin talaga. And it's time na din talaga to change yung cycle ng life namin. And yun, Empress, buti na lang, meron akong load that time, pero walang kuryente. And ayun, Empress, nakita talaga kita online. Nag-viral ka nun, Empress. Pero grabe, sa pagkakita ko ng video na yan, nagkaroon ako ng hope in life na, oo nga, no, pwede pa pala, there's more pa. And may mga tao din pala talaga na tutulungan at tutulungan ka. And yun yung nangyari sa akin, Empress, kaya nandito na ako ngayon. Yung pinang-join mo, saan mo siya kinuha? Sabi mo nga wala kang ipon for 3 years, no? Paano yun? Actually, Empress, wala na akong balak talaga bumalik ng Manila to work again. Kaya sobrang grateful ko din sa pinsan ko na boss kasi hinayaan niya ako mag-spread ng wings. Na kung saan ka, sige go. Kung balik ka sa akin, go. Sabi ko, nag-communicate ako sa kanya, Empress, na kuya, babalik ako dyan, mag-iipon lang ako kasi may nakita kong business. Full time ko na to soon. Tapos yun, Empress, after ng, nung humupa na, nung pwede nang magbiyahe from Jensen to Manila, lumipad ako agad para mag-work. Tapos, Empress, di ba, for 1 month, 14K po yung magiging salary ko dun. As in, tinipid ko po talaga yun, Empress. Kasi dati magkano lang naman yung pag-start dito. And yun, Empress, nakastart din talaga ako and sobrang amazing nung nakita ko pagkapasok ko ng Elites Empire. Kasi, oo nga, no, sobrang ganda ng opportunity. I hope lahat ng people makakita din ng ganitong opportunity. And Sansa, knowing that anak ka ng isang OFW, you know every struggle na meron sa emotions mo. Ano yung message mo sa nanonood ngayon, viewer natin na anak din ng OFW? Anong mabibigay mo sa kanilang tip? And alam ko na nakaka-relate sila sa'yo. Yan, sa lahat ng anak ng OFWs, have courage and intindihin nyo din yung parents nyo na OFWs kasi yun nga po, hindi po sila umalis for themselves but ginawa nila yun for the family and hanap talaga tayo ng ibang opportunity din kasi hindi naman sila forever na OFW, diba? So, puhunan po dito is yung katawan po. Kaya, be wise in spending and hanap talaga tayo ng opportunity na makakatulong din talaga para sa parents natin na OFWs. Kasi I know for sure na kaya din nilang umuwi and kaya din nilang kitain yung mga kinikita nila dito sa Pilipinas. Yes, and your mom at that time, alam ko lagi mong iniisip na nasan ka, mama, umalis ka, and you're very young at that time. Kung meron kang gustong sabihin sa mama mo, nung time na nandun siya sa abroad, anong sasabihin mo sa kanya? Mama, thank you so much kasi alam ko ginawa mo yan for all of us. And thank you for letting us spread our wings kasi dahil sa ginawa mo natuto ako in life and maraming salamat sa tiwala. Alam ko naman na lahat ng sacrifices mo is mapapalitan ko this time and maraming salamat sa lahat-lahat ng ginawa mo para sa amin. Yes, and being an OFW, akala natin na yung mga naiwan sa Pinas, it's very hard for us to have someone close to our hearts na mag-abroad.
pero hindi natin alam na sila rin sa abroad, they're also having this hard time to accept na nandun sila, no? Na to accept na nandun sila sa abroad. Sabi nga ng iba na nakakausap ko na parang, anong mas importante sa'yo, pera o pamilya? Tapos, pag sinabi nila na, syempre pamilya, tatanungin nila, ba't ka nag-abroad? Iniwan mo yung pamilya mo para sa pera. Pero kailangan talaga siya kasi kailangan nila mabuhay. And how I wish that every OFW will see how Elites Empire is working and helping a lot of OFWs. And Sansa, I am very inspired sa'yo kasi yung kinakwento mo nga na you're just earning 14,000 per month. Tapos ngayon, recently, nag-200,000 ka in 20 days. Ang galing. Congrats. Thank you so much, Empress. Hindi ko din po in-expect na kaya palang kumita ng ganyan kalaki dito sa Elites Empire. Kasi nag-try lang din naman ako. And ginawa ko lang din talaga yung best ko kasi ganun naman talaga kapag inaral and in-apply lahat ng itinuturo ng mentors. Thank you so much, Empress, for being the best and very passionate mentor. Kasi in-apply ko lang po talaga lahat ng teachings mo and sobra po yung ibinalik sa akin. Amazing. And Sansa, ano yung ikaw dati na nagpo-14,000 per month ka to now na nag-200,000 ka in 20 days? Anong difference ng personality mo? Sobrang lumalim po talaga yung understanding ko, Empress, and nag-connect ako more sa people. Kasi dati, that 14K, sobrang strict ko po nun, Empress. Hindi mo po ako makakausap talaga. And grabe po, right now, shinare ko lang din yung opportunity na nakita ko. And kung gaano po kayo ka-passionate, Empress, ganun lang din po yung ginawa ko. Lalo na mga OFWs. And yun po, Empress, hindi ko in-expect na sobra-sobra yung ibinalik sa akin. By doing that, shinare ko lang din po yung yung inspiration and kung ano po yung nangyari sa life ko. And kung ano po yung ibinigay nyo sa akin na hope, ganun din po yung naipapasa ko. Kaya po siguro sobrang grabe yung ibinalik sa akin right now. Ang galing. Congrats. Talagang lumalim ka kasi I've known you before na naalala kita. Sabi mo sa akin na gusto mo nang umuwi sa Mindanao. You know, your journey of being an entrepreneur, talagang dadaan ka minsan sa mga ganong moments na parang, ayoko na. Parang gusto ka na umuwi sa amin. Diba? Kasi you're eyeing this high price. You're eyeing success. No? You're eyeing financial shoot up. So talagang ang mangyayari sa buhay mo if you're aiming high, talagang may bibigay sa yung pagsubok, 'di ba? Meron talaga 'yan. Pero if you treat life as a game na binibigay siya sa'yo para pagtibayin ka, kasi lahat ng mga result na gusto natin, there's an equal and a certain personality na dapat maging ikaw para makuha mo yung success mo. And yung time na yon, naalala ko parang ayoko na. May mga ganun kang moments. Kung mamimit mo si Sansa nung time na yon at ikaw yung mentor niya ngayon, hindi pa Sansa yun eh. Kung mamimit mo si Iris nung time na yon at ikaw ngayong Sansa ka na, ay minentoran mo yung Iris na dati mong pagkatao at gusto nang umuwi. Ayoko na magnegosyo. Babalik na ako bilang office staff. May mga ganon. Ano nga advice mo sa kanya? Siguro, Empress, sinabunutan ko na siya. Joke lang. Kasi, grabe, Empress, konting bagyo lang yung dinaan ko. Yung emotional shake, sabi ko, hindi ako ito. Kaya yun, pag yung Sansa, yung Iris Chris before, hindi pa Sansa. Thank you kasi nilaban mo. Thank you din, Empress, for believing in me na kaya ko. Kasi yun lang po yung pinanghawakan ko talaga. And alam ko na there's more pa dito sa Elites Empire. Nadala lang ako sa emotion that moment. Pero hindi niyo po ako sinukuan, Empress. Thank you so much, Empress. You're welcome. And siguro, ang masasabi ko lang dun sa Iris before, maraming salamat kasi lumaban ka. Yun. Kasi hindi mo to maaabot right now if hindi mo nilakasan yung loob mo. Kaya thank you so much, Iris, for being palaban sa buhay. Congrats. Buti na lang din nakinig ka sa mentors. No? And I know that it's really important to have the right mentor. How important yung right mentor para sa'yo? Sobrang important, Empress, kasi hindi naman ako mag-grow in life kung walang nag-guide sa akin na taong na-experience yung mga na-experience ko right now. Kaya thank you so much, Empress, kasi nilid mo ako dun sa life na ginugol ko din talaga.
And ipinakita mo sa amin kung ano yung magiging future namin by teaching and by showing us how it is done. And we are really guided by you, Empress. Kaya sobrang importante talaga na may mentors tayo in life. Kasi siguro kung wala akong mentor nung moment na binagyo ako, siguro nagpaanod na lang. Nagpaanod na lang siguro. Tinangay ka na rin ng hangin. At saka siguro sumuko na lang din talaga ako. Bumalik na lang ako kung anong meron ako dati. Kasi komportable naman ako doon. Pero hindi eh. Yung mentor is yung first na maniniwala din talaga sa atin. Kaya thank you so much, Empress. I'm very grateful sa inyo. Salamat. Thank you din. Akala mo lang din na komportable ka doon sa dati mong buhay. It was comfortable at that time because hindi mo pa nakita at na-experience yung buhay na mas maganda. Eh ngayon, nasa mas maganda ka ng buhay, pagdating mo doon, hindi ka magiging komportable for sure. Naakala lang din natin na, ay, okay naman ako noon eh. Pero when you go back to your old life, parang, hindi pwede. Kasi I will ask you, ano yung tinitirahan mo nung nagpo-14,000 per month ka? Naka-aircon ka ba doon? Yes, Empress. Nakatira po kami sa townhouse. Pero yung may aircon townhouse, din naman. Yes, Empress. Pero yung townhouse po, katabi nun, yung office na namin, and may production po talaga. Parang, nandito kami nakatira sa isang kwarto. Marami kayo? Yes, Empress, mga magpipinsan. Diba? Ay, ngayon. Ay, Empress, may sarili na po akong room. Wow! Ginol ko po talaga yun, Congrats. Empress. Tapos yung mga pangarap ko dati magkaroon ng sariling comforter, ganun, Empress, nabibili ko na po right now. Amazing. Yeah, next goal ko po, Empress, magkaroon ng ref. Joke lang. After ng ref, ano na, sala. Sunod yan, bahay na. Di ba? Yes, Empress. Ang galing. So, yun nga, yung mga moment na yun, no? Doon naka-aircon ka dati, pero 8 kayo sa kwarto. Yes. Siguro, ewan ko kung 8 rin yung CR ninyo. Isa Pero, lang, Empress. pero ngayon, you have your own room, you're more comfortable. When you go back to that life, na na-experience mo na to, sasabihin mo na, ay, ayoko na doon. Kaya nga, it's really important for you to have experiences sa buhay. Kasi, ayaw mo bumalik sa dati. Halimbawa ako, nakadrive ako ngayon ng Lamborghini na yung hinahataw mong ganon. Tapos pa nag-drive ako ng sports car na halimbawa, hindi ganon kabilis. Parang nakukulangan ako na parang pero dati yung sports car, halimbawa Genesis dati, that was my car. Parang pag-drive ko nun, ay okay na ako, naka-sports car. Parang I feel so fulfilled, contented, and I'm okay. I'm driving a sports car, Genesis. Until ngayon that I'm driving a Lamborghini, when I drive Genesis, parang bitin yung power niya kasi mas malakas naman talaga yung Lambo. So, ganun talaga in life. Kaya, congrats kasi na-level up mo yung experience mo. Kaya, nandyan ka na ngayon. And talking about experiences, ano yung mga na-experience mo sa Elites Empire? Grabe, I am so grateful, Empress, kasi first time ko mag-travel outside the Philippines. Ini-imagine ko lang po yun dati, Empress, as in, pero hindi siya naabot ng utak ko. Sabi ko, paano ako magkakaroon ng ganito, ng passport and everything? Kasi nga, hindi ko naman afford. Pero, Empress, because of Elites Empire, nakapunta po ako ng Vietnam, ng Yan. Cambodia. Yes po, Empress, and nakapag-check-in na rin po sa Okada. Wow! Na dati, grabe yung isang buwan kong sahod, isang gabi lang sa Okada. Yes, feeling nun? Empress. Tapos, ang sobrang amazing, Empress, sobrang priceless ng feeling kasi nadala ko po yung nanay ko doon. Wow. Yung mga na-experience ko, Empress, na share ko din po sa kanila because of Elites Empire. Kaya, thank you so much, Empress, for that. Kasi sobrang nag-grow po ako, not just in money lang din, but in life, grabe po yung ibinigay sa akin ng Elites Empire when it comes to self-mastery, ganyan, transformation, Empress. And grabe yung exposure din talaga ng Elites Empire, na binigay sa akin ng Elites Empire kasi natuto po ako na-expose po ako in life na there's more pa pala than being a probinsyana girl na nabubuhay lang din, paulit-ulit everyday sa gitna ng antang ng farm, Empress. Bisaya. Ano yung Uma? Farm? Farm, Empress. Sa farm. Di ba? Ang galing. Congratulations kasi you chose this life, no? Hindi na yung pagtatanim. Hindi lang yung mga, magsasaka o kaya you'll grow your own crop. And congrats kasi bata ka pa lang, nag-venture ka na outside your comfort zone. And success is there outside the comfort zone. Kaya congratulations, Sansa. Thank you. Thank you so much, Empress. Yes. Anong message mo sa mga probinsyana like you? Ang message ko sa lahat ng probinsyana katulad ko,
aim for more. Kasi, yes, galing po akong probinsya and I am so grateful sa lahat ng natutunan ko being there. But we deserve more in life. And yun na nga, aim for more kasi there's more din talaga in life. Yes, thank you so much, Sansa. And yung mama mo, alam ko, sobrang proud sa'yo. Tama? Yes, Empress, sobrang proud. Actually po, Empress, gustong-gusto niyang pumunta ng Cebu para Wow. mahag ka, Empress. Ay, thank you, tita. Kung may message ka sa mama mo, anong gusto mong sabihin? Mama, relax ka lang dyan. Dadalhin kita dito soon. And then, thank you so much for supporting sa lahat ng gusto ko sa buhay. Kasi hindi ko naman ito magagawa if hindi kayo supportive sa akin. Kaya maraming salamat. And I am so grateful ikaw yung nagiging mama ko. Kasi sobrang natuto din talaga ako sa buhay sa murang edad. Yes, ang galing. And sa papa mo? Sa papa ko naman, thank you so much, Papa, for supporting din sa akin kasi hindi ko naman to mararating if not because of you, if hindi ka naniwala sa akin and hindi ka nagtiwala din sa kakayahan ko. Kaya thank you so much, Papa, for believing in me and ginagawa ko ito hindi lang for me but this is for us. Kaya trust me, aangat at aangat tayo in life kasi nandun na tayo sa step 1. Yes, congratulations. And right now, I know that they're so proud of you, that 200,000 for 20 days. Hindi yan basta-basta, kumbaga, it's really a big amount of money. Anong gagawin mo doon? ano mo? Plano mo? Empress, growing up kasi wala talaga kaming sariling sasakyan. Pero magaling po mag-drive yung papa ko kasi driver po siya. And yun din po yung naman ako sa kanya sa pagiging driver. And goal ko po right now is magkaroon na din talaga ng first family car. Kasi alam ko naman na kayang-kaya talaga dito sa Elites Empire. Amazing. And that's the time na papapuntahin mo yung parents mo dito sa Cebu, no? Pag sundo mo sa airport, ikaw na nagda-drive ng sariling sasakyan mo. And I can't wait for you to experience that, Sansa. Thank you so much, Empress. Kasi hindi ko po ito magagawa lahat if not because of you din, Empress. Kaya maraming salamat, Empress. Hindi lang ako yung sinave mo, but yung family ko din, Empress. Thank you so much. No, I can't wait to meet your parents. And Sansa, it has been an amazing podcast with you. It's full of emotions, full of learnings, and alam ko sa lahat ng nanonood ngayon, may natutunan ka. That's why you can comment ano yung na-learn mo because of this podcast. And Sansa, kung may message ka kay Elites Empire, ano yun? Thank you so much, Elites Empire, because you saved my life. Hindi lang ako, but yung family ko din and yung mga next generations ng family namin. Maraming salamat for giving hope sa lahat ng probinsyana, lalo na sa lahat ng dreamers katulad ko. And thank you so much din, Empress, for saving our lives. Kasi hindi naman magkakaroon ng Elites Empire if not because of you, Empress. Kaya maraming salamat for being so passionate in helping a lot of people. Lalo na po ako na isang dreamer lang din. And maraming salamat, Empress, na may ganitong opportunity, Elites Empire. Kasi there's more pa pala in life than being just an employee. I am so grateful I was once an employee kasi namulat ako sa buhay. But Elites Empire made me realize na there's more in life and I deserve more in life. Thank you, Empress. Thank you so much, Sansa. Sobrang inspiring mo and I can't wait for your car. The next time na may car ka, mag-guest ka ulit here sa Empress Talks with another level of income, another version of you. A better, mas better pa na Sansa with lots of results. Congratulations and thank you so much for watching our Empress Talks. This is your Empress, Pearl Hung. This is Iris Chris, the Sansa of Elites Empire. Sending you love and light!